my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire and in darkest night. You were close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. Oh, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running and it keeps running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing, I'm gonna sing. Oh, gosh, 'cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. With every breath, over all my days. Okay, so magandang umaga sa atin po dito sa Pilipinas. At magandang hapon naman, magandang gabi po sa Amerika. Sa araw na ito ay muli po tayong magsama-sama in the presence of the living God upang patuloy na
sisirin ang lahat ng mga bagay, mga katotohanan na kailangan po natin na mapag-alaman, na hindi lamang ito ay mapag-alaman po natin, kundi ito ay magkaroon ng katuparan sa ating mga buhay. Dahil ang nilayon ng Diyos ay hindi po tayo mabibilanggo sa kasulatan, kundi tayo po ay magkakaroon po ng buhay na katuparan ang bawat layunin niya sa buhay. Kaya po, kailangan po natin nabuksan ang ating mga isipan, hayaan natin na ito ay magkaroon ng lubos na kaunawaan sa pamamagitan ng pagpapasakop, pagpapasailalim sa pamunuan ng ating puso upang lubos natin mapagtanto sa ating mga buhay ang tunay na layunin ng ating Panginoon. Kaya po, sa oras na ito ay buksan natin ang ating mga isipan at alisin natin ang ating mga limitasyon upang matanggap natin kung ano man ang mahahayag. At ito ay inyong mga dilidiliin sa araw at gabi hanggang ito ay magkaroon ng buhay na kaganapan sa ating mga buhay. Kung may Biblia po tayo ay mula doon sa Ephesians chapter 2, verse 19 to 22. Basahin ko po sa inyo sa English version. For through Him we both have access by one Spirit unto the Father. Now therefore you are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and of the household of God, and are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ Himself being the chief cornerstone, in whom all the building fitly framed together growth unto an holy temple in the Lord, in whom you also are builded together for an habitation of God through the Spirit. Father, we thank you for the scripture that you have opened unto us today. We pray, dear God, to continue unveil all the realities behind all this written scripture upang ito, Panginoon, ay magkaroon kami, Panginoon Lord God Almighty, ng tamang liwanag ng aming pong tatahakin sa daigdig na ito. At mapasailalim po kami, Panginoon, lagi sa ilalim ng iyong dakilang presensya. At patuloy na matuntun namin, Panginoon, ang daan ng iyong katwiran ngayon at magpakailanman. Salamat po for your holy presence, O God Almighty, and even, Lord, the presence of all your heavenly hosts na ibinaba mo upang patuloy na samahan kami, Panginoon, sa lugar na ito at sa lahat ng mga kinaroroonan ng mga kapatid na nakikinig, Panginoon, Lord God Almighty, sa katotohanan na ito, sa BS na ito, in the name of Jesus. Father, we thank you, even, Lord, sa patuloy na bukas na pintuan ng kalangitan para sa amin, at malaya po kami, Panginoon Lord God Almighty, to continue our journey in your holy presence all day long, up to the end of time. Father, we thank you. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Okay, so ang ating pong tatalakayin sa araw na ito ay about the reality of God's habitation. So, kung titingnan po natin na noong likhain po ng Diyos ang planet Earth, ay ito po ay nilikha na for His habitation. Kaya nga nung linikha niya ang tao, ang sabi niya, let us make man according to our image and our likeness. Kaya dito ay itinalaga niya ang tao na siya po ang magiging tagapagbantay. At ito ay dinamitan niya ng kanyang kalikasan, tagapagbantay sa planet Earth, upang ito ay mananatili na magiging habitations of God. Kaya nga, inilagay niya ito sa Garden of Eden. Pagka sinabing Eden ay paradise, it is a pleasure land. A land na ito ay walang kalungkutan, walang problema, walang awayan, walang differences. But then,
lahat ng mga mamumuhay at mananatili sa lugar na ito ay mamumuhay sa pag-ibig at kagalakan ng Diyos. Kaya nga tinawag na paradise dahil doon ay supposed to be ang lahat ng mananahan dito ay punong-puno ng kagalakan, kapayapaan at higit sa lahat ay ang pag-ibig na ito ay bubuklod sa lahat maging isa para sa kaluwalhatian ng lumikha. Kaya po, ito po yung napakagandang layunin ng Diyos. Ngunit ang problema noong nagkasala, ang ating ninuno ay napalabas ang tao mula doon sa paraiso at itong mundo ay nagtagumpay. Ang kadiliman, si Satan, na itong mundo ay naging habitation of devil. Kaya ito na yung kalikasan ng mundo that supposed to be, ito ay magiging paraiso, ngunit nasira. Dahil po doon sa pagkahulog ng ating ninuno sa pain o yung panlilin lang ni Satanas. Kaya, naging habitations of devils, mga unclean spirit, ang mundong ito. Kaya po si Satan ay na-inhabit niya yung kanyang pagkatao sa lahat ng mga tao through different personalities of evil forces in this world. Mga demonyo na ito ay kanyang inatasan upang lahat ng mga tao ay ma-inhabit niya yung kanyang kalikasan bilang evil nature. So ito na po yung naghari sa daigdig na ito. Kaya po sa pamamagitan ng laman ay dito na po nagtagumpay si Satan na ma-inhabit yung kanyang pagkatao. Kaya nga makikita natin na dito ay ito na yung naging buhay natin. Ito na yung naging direksyon ng lahat ng ating mga pagpaplano, lahat ng ating pong kaisipan, ang pagpapahalaga sa buhay na ito. Kasi dito na po tayo naisilang sa mundong ito. Kaya nga, ang nangyari po, dahil doon sa pagkahulog ng mundong ito sa kamay ni Satan, at na-inhabit niya yung kanyang pagkatao sa lahat ng mga mata, to all mankind, ay ang problema, ang buhay na Diyos, na siya po ay nag-create sa planet Earth, ay hindi na po naging katotohanan sa buhay ng tao, kundi naging kasaysayan na lamang siya sa buhay ng tao. Kaya nga, iniisip ng tao, kay makikita ninyo maraming sasabihin, hindi naman ako nagkukulang sa panalangin, hindi naman ako nagkukulang sa pagpuri sa Diyos, hindi ko naman nakakalimutan ang Diyos. So ibig kong sabihin, na nagagawa ang tao ang lahat ng ito, hindi dahil nararanasan ng tao ang buhay na presensya ng lumikha, kundi ito ay dahil meron pong kasaysayan na dumating sa buhay ng tao, sa kaisipan ng tao, hinggil sa Diyos, hinggil sa mundo, kung paano ito naging existing ang mundong ito. Kaya po, dito, yung buhay na Diyos ay hindi na po naging realidad sa buhay ng tao, kundi ito po ay naging kasaysayan na lamang. Kaya kung titingnan natin, yung pong kalikasan natin, yung kalikasan ng mundong ito, si Satan, ay yun na yung naging buhay natin. At gaya ng sinasabi ko sa naunang mga pag-aaral, na ito ay kinokontrol na lamang ng ating kaisipan. The kingdom of man that operates through the law of the mind, kinokontrol. Dahil meron yung taglay na kaisipan ay meron pong kabutihan na
nakaprogram sa kaisipan ng tao. Kaya po dito, ang ginagawa ay yung kasaysayan ay ginagamit. Pinag-aaralan, kaya nga mayroon pong mga Bible school, pinag-aaralan ito. Yung lahat ng mga kasaysayan ng Diyos from Genesis to Revelation ay pinag-aaralan upang ito ay ituro sa mga tao. Hindi upang magkaroon ng katuparan yung layunin ng Diyos, kundi upang magkaroon po ng pagtaas ng antas ng moralidad ng tao laban sa buhay na ito ay na-inhabit ni Satan sa buhay ng tao. Kaya po nakokontrol, nababalanse. Gaya ng sinabi ko noon na kapag ang isang grupo ay nagtuturo at nagpupuri sila, sasabihin na marami yung lahat ng mga naalaman sa banal na kasulatan, sa batas ng Diyos, ay dito mo makikita na marami pong nababago. Nasasabihin, di na ako nagiinom, di na ako nagbabarkada, di na ako nagsasalita ng masama, di na ako nakikipag-away. Pero nangyayari lamang ito dahil po doon sa moral values na dala ng kasulatan, ng kasaysayan ng Diyos. Pero tandaan po natin, kaya nga sinasabi ng banal na kasulatan na yung pagtuturo ng batas na ito, ng banal na kasulatan, ay hindi masama, gaya ng sinabi ko. Ngunit, gaya ng sinabi ni Pablo, in Romans chapter 3, verse 19, nang sabi niya, now we know that what things soever the law says, it says to them who are under the law, that every mouth may be stopped, and all the world may become guilty before God. So, ibig pong sabihin na yung batas na itinuturo ay kung ano yung kanyang sinasabi ay para lamang sa mga tao nasa ilalim ng batas. So, alam natin, ang banal na kasulatan nagsasabi na the law of God ay natapos kay Kristo. Because Christ is the end of the law. Kaya nga, maliwanag po na yung tuturo ng batas na ito mula sa mga matatalino ay hindi po upang ang tao ay nakamit na niya yung kanyang kaligtasan, kundi upang maitaas lang yung moral ng kanilang mga buhay. Kaya sinasabi ni Pablo, for when the Gentiles which have not the law do by nature the things contained in the law, this having not the law are a law unto themselves. So, ginagamit na lamang ito para lamang maging batas para sa kanila, para sa mga tao, para sa maitaas yung moral values ng isang tao through all this law. Kaya makikita po natin that the law, hindi po tayo kabahagi dito, kundi ito po ay sa mga Israelitas lamang. Maliwanag po dito sa Romans 2:14, nang sabi, for when the Gentiles which have not the law do by nature the things contained in the law, this having not the law are a law unto themselves. Kaya nga, makikita po natin na hindi po ito ganap, na ito ay nabago niya ang buhay ng tao, kundi na-elevate lang niya yung moralidad. Pero sabi ni Pablo na yung kabutihan na alam ni Pablo, dahil kung titingnan natin si Pablo, ay siya po ay blameless when it comes to the law of God na ibinigay kay Moses. Siya po ay blameless.
Pero sabi niya, alam ko ang mabuti, pero yung mabuti na alam ko, di ko alam kung paano ko gagawin. Dahil kung gagawin ko mabuti, yung masama is present with me. So ibig sabihin, na ito yung kalikasan na ina-inhabit ni Satan sa buhay ng tao, na dumidigma sa kaisipan ng tao upang mabilanggo ang tao sa kasalanan, sa batas ng kasalanan. Kaya nga, marami po ang nagtuturo. Marami po ang nag-aaral sa banal na sa Bible School upang sabihin na sila ay naglilingkod sa Diyos. Pero sabi ni Pablo sa Philippians chapter 3, "Brethren, be followers together of me, and mark them which walk so as you have as for an example. For many walk of whom I have told you often, and now tell you even weeping, that they are the enemies of the cross of Christ, whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory is in their shame, who mind earthly things." So makikita po natin that they are the enemies of Christ. Although taglay-taglay nila yung batas na itinuturo, pero yung layunin kung bakit pumunta ang Panginoong Hesus in the cross of Calvary, ay ito ay taliwas. Yung kanilang mga buhay, kung ihambing natin sa layunin ng Panginoon kung bakit siya pumunta sa cross ng Kalbaryo. Kaya nga sinasabi ng banal na kasulatan that the Gentiles blaspheme the name of God. Bakit? Dahil hawak-hawak nila yung batas, taglay-taglay nila ang Panginoong Hesus, ang pangalan ng Panginoong Hesus, pero yung kanilang mga buhay ay hindi po angkop doon sa layunin kung bakit po pumunta ang Panginoong Hesus in the cross of Calvary. Hindi po angkop. Dahil ang sabi po ni Pablo, na ang sabi niya, "For many walk of whom I have told you often, and now tell you, even weeping, that they are the enemies of the cross of Christ, whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory is their shame, and who mind earthly things." So ibig pong sabihin, na ginagamit po ito upang ito ay lalo lang na mapapahamak ang tao. Bakit? Dahil ang kalakip nito sa kanilang pagtuturo ay yung kanilang mga tiyan. Pagka sinabing God is their belly, ito po ay material na bagay, pera, pagkain, lahat po yun. Na dito nakabatay yung kanilang pagsambat, pagpupuri sa Diyos, at nasasabi nila na pinapasalamatan nila na ang kabutihan ng Diyos at kanyang awa ay nakalakip sa material na bagay. It is the provision of the flesh. Kaya nga nasisira. Dahil hindi po yun yung layunin ng cross of Christ. The purpose of the cross of Christ is to redeem His people from Satan's kingdom to the kingdom of Jesus Christ. So it turned na maging sa atin na yung pagbubukas ng pintuan ng kalangitan through the cross of Christ ay ito po yung nagbigay sa atin ng pagkakataon and opportunity to enter into the kingdom of Jesus Christ from the carnal life or the kingdom of Satan, turn to spiritual life. Because God is Spirit, ay kailangan tayo po ay matransform into spiritual life. Yun yung dahilan kung bakit pumunta ang Panginoong Hesus na dito po ay sa pamamagitan ng cross ay nabuksan po niya yung pintuan ng kalangitan nung bumulwak ang kanyang banal na dugo. At noong pong namatay at umakyat sa langit, at bumaba siya in the person of Christ, the Son of the living God, na ang layunin na rito ay to indwell Himself in our mortal being. So, ibig pong sabihin na hindi po maaari na yung pagkatao na ito ay
na inhabit ni Satan sa buhay natin ay papasok ka sa kaharian ng Diyos na hindi ito naaalis. Yung katauhan ni Satan na na-inhabit, it is through the law of the flesh, na ito'y bubilanggo sa kaisipan ng tao upang dito ay maitali, maiangkla sa kahalagahan ng buhay na ito. Kaya nga ang tao wala nang ginawa kundi tawag ng tawag sa Panginoong Hesus, sa Diyos, upang tulungan sila sa buhay na ito. Tulungan sila na magtagumpay sa mga businesses. Tulungan sila na magtagumpay sa kanilang pinag-aaralan. Pero tandaan po ninyo na hindi po yun yung layunin ng Panginoon kung bakit siya pumunta rito. Kundi upang palayain tayo dahil yung nilalaman ng kaisipan ng tao na ninanais na ito'y pinapahalagahan niya, ay ito ay taliwas sa layunin ng Panginoong Hesus at taliwas po doon sa cross of Christ. Yun po ang katotohanan. Kaya po, yung mga bagay na itinuturo sa banal na kasulatan, ito ay nakatulong sa tao, lalo na sa batas ng the law of the land, para ma-increase, maitaas yung moralidad ng tao. Pero gaya ng sinabi ko noon, na walang kinalaman hinggil doon sa layunin ng Panginoong Hesus na padalhin ang kaligtasan sa buhay ng tao. Wala pong kinalaman, tao lang ang nagsasabi na dahil nabasa niya na kung tinanggap mo ang Panginoong Hesus, ikaw ay ligtas na. So ang problema, hindi nila natagpuan yung sinasabi na tatanggapin na Panginoong Hesus. Hindi nila natagpuan. Nakita lang nila sa banal na kasulatan at ini-initiate nila ito para i-condition yung kaisipan ng tao na lumakad na ito ay maganda ang kanyang moralidad, na ito ay hindi nagbabiolate sa law of the land at sasabihin na righteous. Pero tandaan po ninyo, walang sinumang mas higit pa na matuwid kaysa kay Pedro. Pero si Pedro, bagamat siya ay napakatuwid na tao sa mata ng tao, ay nakita pa rin niya na siya ay nasa ilalim ng batas ng kasalanan. Noong nahulog na ang Israel sa mundo na kinaroroonan natin at sinabi ni Pablo na lahat ay nagkasala at wala nang matuwid sa harapan ng Diyos. Nakita po niya yon. Kaya kahit na anong gagawin natin, kahit na anong pinakamagandang gawin natin, kahit na makamtan natin ang lahat ng dangal o ito ay parangal sa buhay natin dahil sa ating ginagawa, lahat ng ito ay walang saysay, kundi ito ay kapahamakan pa rin. At lalo't higit na magbibigay kapahamakan sa buhay ng tao dahil once na nakinig ka sa mga turo ng batas, dahil sasabihin kasi ito yung salita ng Diyos, yung banal na kasulatan, ay sasabihin nila na kapag nanampalataya ka kay Kristo, ligtas ka na. Pero anong ibig sabihin ng pananampalataya at yung pagtanggap sa Panginoon? Hindi na uunawaan, kundi sunod-sunuran na lamang kung ano yung idinidikta ng tao dahil sa kanyang sariling kaunawaan sa kasulatan. Kaya po, yung kasaysayan po ang itinuturo nila. Pero sabi ng Panginoon, it is finished. Tapos na yon. At mababago na ang lahat. Na nung pumunta in the cross of Calvary, in order to redeem His people, ay dito na po nagkaroon ng pagbabago ng lahat. The redemption of His people ay ito ay babaguhin niya yung kasaysayan ng lahat ng klase ng buhay na ito'y nakagisnan dito sa daigdig na ito. Kaya kung titingnan po natin, doon sa scripture natin na binasa, na ang sabi,
doon sa pagpunta ng Panginoong Yesus, nabasa sa banal na kasulatan, na siya'y namatay, umakyat sa langit pero bumaba. Maliwanag po yan sa banal na kasulatan. Pero ang tanong, nasaan? Nasaan? Dahil nung sinabi ng Panginoon na it is finished, wala na po yung humanitarian principle of knowing the laws of God. Dahil bilang tayo ay mga Gentile by nature, hindi tayo kabilang doon sa batas na binigay ng Diyos sa Israel. Romans chapter 2 verse 14. Hindi po tayo kabilang na kung ito'y gagamitin man natin ang batas na ito ay tutulong lamang sa kaisipan ng tao na mapaunlad yung kanyang moral na pag-iisip. Pero walang kinalaman ito sa layunin kung bakit pumunta ang Panginoong Yesus in the cross of Calvary. Kundi sinasabi ni Pablo, it is against the cross of Christ. Bakit? Dahil karnal na buhay, karnal na pag-iisip. Dahil kung karnal ka, taglay-taglay mo pa rin yung buhay na na-inhabit ni Satan sa buhay mo. Although kaisipan mo ay alam mo may Diyos dahil sa kasaysayan. Pero ang buhay sa daigdig na ito ay dito pa rin nakaangkla ang pagpapahalaga mo. Kaya nga kung mauunawaan natin yung sinabi ni Pedro, sa 1 Peter lang sabi niya, casting all your cares upon Him because He cares for you. Ibig pong sabihin na hindi po yung pangangailangan dito sa daigdig yung care na sinasabi. Dahil ipinanganak na tayo dito sa daigdig with the cares of this world. Pero yung care of this world is against the will of God. Kaya upang makita mo ang pagpapalaga ng Diyos sa iyo, ay kailangan ilipat mo yung care mo sa Kanya in the kingdom of God. Oo, maraming naglipat yung kanilang care sa kingdom. Pero hindi po nila hinanap ang buhay na Kristo, kundi inilipat nila because of history. Dahil lamang sa kasaysayan, ina-assume nila na kung susunod sila sa nababasa nila at naririnig sa mga papastor, ay dito, nailipat na nila yung kanilang care. Hindi po. Dahil kung paano po tayo namuhay sa daigdig na ito, sa piling ng demonyo, ito po ay naging totoo sa atin at naging kasaysayan ang buhay na Diyos, kinakailangan na ang buhay na Diyos ay maging totoong buhay natin. We must be turned onto that reality. Kaya ngayong nung pumunta ang Panginoong Yesus dito, the dispensation of grace, ay ito na po, yung babago sa lahat, na dala-dala niya yung grace na ito ay ibibigay niya sa mga tao na naghahanap sa kanyang buhay na presensya sa daigdig na ito. Hindi doon sa kasulatan. Doon sa kasulatan ay matatagpuan mo yung mga instruction kung paano mo siya matatagpuan. Pero huwag mong hanapin ang Panginoong Yesus, the risen Christ, doon sa kasulatan. Kundi katagpuin mo na siya because that the risen Christ is the omnipresent God. Kahit nasaan ka, nandun siya. Na ang layunin ay kailangan makapasok sa ating buhay. Sa ating physical na buhay. Dahil kung hindi siya nakapasok, mananatiling kasaysayan ang Diyos para sa iyo, kapatid. Walang katotohanan. Mamumulat ka na lang kapag ka namatay ang physical na buhay mo.
kapag nandun ka na sa destiny mo, sa apoy ng impyerno, katulad doon sa Luke chapter 16, ngayong mayaman at saka yung pulubi, na parehas na anak ni Abraham. Pero dahil itong mayaman, ay pinupapurihan niya ang Diyos, pinapasalamatan niya dahil yung taglay niyang buhay. Kaya lamang napunta sa impyerno. Bakit? Dahil may magagawa sana dito sa pulubi, di man lang niya mabigyan kahit na tutong sa kanyang pagkain. Kaya doon sa impyerno napunta. So, tayo po, nung pumunta ang Panginoong Hesus in the cross of Calvary, at nung bumaba siya bilang si Kristo, the Son of the living God, ay upang tapusin na, He invades Satan's kingdom in the life of every mankind. Na doon sa kanyang pagpunta sa cross, doon niya ihinayag yung tagumpay na nagawa niya. Na ito'y nagapinan niya ang pwersa ng kadiliman. Kaya malaya na po ang tao na humakbang papasok sa kingdom ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga nung pumunta siya, the purpose nung kanyang pag-indwell sa ating mga buhay, to enthrone Himself in our mortal being. Kapag siya ay nag-enthrone, ibig sabihin, siya na yung batas sa atin. Siya na yung kapangyarihan na nagpuprotekta at nagkokontrol sa atin. Pero bago mangyari yun, kinakailangan damitan kanya, ibigay yung biyaya, the grace of God. At paulit-ulit ko na sinasabi that the grace of God ay hindi po nauukol sa pagkain, sa pera, o ano pa mang tagumpay mo sa daigdig na ito, kundi the grace of God is the Holy Ghost na ito'y idadamit niya sa iyo upang makumpleto ang pagkatao mo na ayon doon sa paglikha ng Diyos ng tao nung siya ay taglay pa rin niya yung kalikasan at katauhan ng Diyos, which is the Spirit, na ito yung pinakapuso ng tao, pinakapuso mo. Kaya nga by the power of His grace, dito ay mapapalitan yung na-inhabit ni Satan na katauhan mo at mapalitan ng katauhan ng Diyos, because God is able to inhabit His praises unto you. Na ito'y maging conviction natin to live in His holy presence all day long. So, ibig pong sabihin, kapag ka natanggap mo the grace of God, then inhabit ng Diyos yung kanyang pagkatao sa iyo. I-inhabit niya His praises. Kaya mawawala na yung katauhan ng demonyo na nakadamit, na nakagisnan natin dito sa daigdig, kundi mapapalitan na ng pagkatao ng Diyos in Christ Jesus, in order na tayo po will rejoice in the fellowship of His presence. Kaya po, yung naging kasaysayan kapag dating ng grace ng Panginoon, ay hindi na po magiging kasaysayan, kundi ito'y maging katotohanan na. Ito na ang magiging buhay natin. Ito na ang magiging karakter, pagkatao natin. Punong-puno ng kapayapaan, punong-puno ng kagalakan, punong-puno ng tagumpay, punong-puno ng pag-ibig, na ito ay bibigkis sa lahat. Kaya nga yung binasa natin, na ang sabi rito, now therefore, you are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and of the household of God.
Kaya magiging isa na. There will be no more differences between the Jew and the Gentile, between the bond and the slave and the free man. Wala na po, babae, lalaki, pare-parehas, maging isa na sila sa ating Panginoon. Hindi katulad nung wala tayo sa Panginoon. Nung nandun pa tayo sa kingdom ni Satan, na dito, bakit may awayan? Bakit meron pong kasakiman? Bakit meron pong paghihimagsik, patayan, awayan dito? Bakit? Kasi po, yung pong katauhan ni Satan as an evil nature ay iba't ibang mga personalidad ng mga demonyo ang na-inhabit sa atin. Kaya iba't iba, hindi magkakaparehas, maging sa mga tumatayong mga papastor, maging sa mga tumatayong mga bishop. Bakit hindi nagkakaunawaan? Iba yung doktrina ng ibang grupo, iba yung doktrina ng ibang grupo. Oo, sasabihin, unity na tayo dahil kay Kristo. Pero hindi yun yung hinihingi ng Panginoon. At hindi rin yun yung layunin ng cross of Calvary. But ang layunin ay hindi ma-unite ang tao bagkus mapag-isa. Maging isa to be as one together. Bakit as one together? Because only one personality of a spirit that came from God na siya ang magdadala sa lahat ng ating mga buhay. Siya na yung magdadala sa atin because once the grace of God will come, yung pag-iisip natin ay hindi na po pag-iisip ng katawan na ito ay nagkaroon ng kalikasan sa demonyo, kundi yung pag-iisip natin ay mailagay na sa ilalim ng pamumuno ng biyaya ng Diyos, the Spirit from God, upang siya na yung magdala sa atin. With one Spirit. Kaya nga sinasabi ng banal na kasulatan na dito, ginawa ng Panginoon ito. Na tayo po lahat, ang sabi, in whom all the building fitly framed together growth onto an holy temple in the Lord. So hindi mo na pwedeng tingnan kung anong organization ka. Hindi mo na kailangan tingnan kung saan ka nag-aral na Bible school. Ang tinitingnan mo rito ay yung nakamtan mo, the presence of the risen Christ in your life. Nakamtan mo that grace na dala-dala ng buhay na Kristo in order na idamit niya sa iyo at ma-inhabit niya His praises. Kaya nga yung awit nang sabi, you inhabit our praise, your praises, and your presence dwells among us. I worship you. Kaya doon ka na makapag-worship in spirit and in truth. Bakit? In spirit, because you have the Holy Ghost. And in truth, because the presence of the risen Christ, who is the truth, is dwelling into your mortal being. Kaya, worship and spirit and in truth, because worship is carrying the work of God. Na ito yung makikita na taglay-taglay natin. Na ito na yung makikita, hindi na ang kalikasan ng demonyo. Na kung magagalit ka na lang, hindi po ganon. Kundi dahil sa pag-ibig, lahat ng bagay na nakagisnan natin dito sa daigdig ay mababago lahat. Yun po yung pruweba. Kaya nga sinasabi rito, for all the law is fulfilled in one word, even in this, thou shalt love thy neighbor as thyself. But if you bite and devour one another, take heed that you be not consumed one of another. So ito yung kalikasan na kagisnan natin. Kagatan, awayan, siraan dito. Kasakiman sa mga ari-arian.
Na wala nang ibang kaligayahan mo kundi puro pananalapi sa lapi. Wala ka nang ipinagyayabang kundi lahat ng bagay sa mundong ito ay naikot mo na. Kaya nga ang sabi ni Pablo, this I say then, walk in the Spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. So ibig pong sabihin na yung pag-entro ng Panginoon sa ating mga buhay at pagbibigay niya sa atin the Spirit na nanggaling sa Kanya para ma-inhabit niya His presence unto us, nasa atin pa rin ang desisyon kung saan tayo lalakad. If we walk in the flesh or we walk in the Spirit. Pero may kakayanan na tayo na to walk in the Spirit because once the presence of the risen Christ is enthroned into your life, ay may kagalakan, may kapayapaan ka na. At may tunay na pag-ibig na hindi katulad ang daigdig na ito. Kaya nga, yung nakagisnan natin ay hindi po ito yung pinuntahan ng Panginoon, Jesus. Kundi ito ay laban sa kalooban ng Panginoon. Dahil yung buhay nating physical ay ininitiate po ang kahalagahan ni Satan when he inhabit his nature into all mankind. Kaya nga sinasabi ni Pablo, for the flesh lusted against the Spirit, and the Spirit against the flesh, and these are contrary the one to other. Magkaaway po sila. Yung dikta ng laman, yung buhay, the provision of the flesh, ay kontra sa provision of the Spirit. Kaya nga kahit na anong gagawin mo, magtapos ka man sa lahat ng mga matatanyag na Bible school, ilagay mo yung napakalaking certificate mo doon sa pader na mababasa ng mga tao. Na ikaw ay Doctor of Theology, Doctor of Divination, or whatsoever. Wala pa rin mangyayari because what you know is history. Puro kasaysayan. But God came into this world in order na sa tao may balik yung buhay na katotohanan, buhay na presensya ng Diyos sa buhay ng tao. At yung buhay natin sa karnal na buhay, yung buhay na nakagisnan natin sa daigdig, ay yun ang dapat it turns into history. Kasaysayan na lamang dapat yun. At hindi na ito yung nag-ahari. Pero makikita mo, ang dami-daming mga Kristiyano kuno, mga nagtuturo, o ginagamit ang pangalan ng Panginoon, pero pangalan pa rin nila ang gustong maitanyag. Their own honor. Mali po yun, carnality pa rin yun. At tandaan po natin, carnal life, Romans chapter 8, ay dito po naghahari si Satan. Kaya nga napakaganda ang struktura ng Diyos. Na bagamat naging kasaysayan na lamang siya sa ating buhay, pero ngayon, through Christ, through His grace, ito ay mababago, mababaliktad, na yun na ang buhay na presensya ng Diyos sa atin, at yung makatotohanan, pamumuhay natin in the presence of the risen Christ or the living God, ito ay magaganap. At yung buhay natin dito sa kingdom ni Satan and the kingdom of men, ito ay magiging kasaysayan na lang. Kaya po mga minamahal na mga kapatid, napakaliwanag po na ang sabi ng banal na kasulatan, 1 John, no man has seen God at any time. If we love one another, God dwelleth in us, and His love is perfected in us, because that is the law of God.
The highest law ever imposed in the universe is the law of love. Hereby know we that we dwell in Him and He in us, because He has given us of His Spirit. Ito na yung grace na sinasabi ng banal na kasulatan. And we have seen and do testify that the Father sent the Son to be the Savior of the world. Whosoever shall confess that Jesus is the Son of God, God dwelleth in Him, and He in God. And we have known and believed that the love that God has to us, God is love, and he that dwelleth in love, dwelleth in God, and God in him. So, ibig pong sabihin na kung tayo po ay mamumuhay in the presence of the risen Christ, which is the love of God, then ito yung bibigkis po sa ating lahat upang mabago po yung karahasan, kasakiman natin, yung pag-aaway, lahat na ng mga bagay na hidwaan na ito'y nangyayari sa buong mundo ay magiging iisa na lahat dahil sa pag-ibig ng Diyos. Mawawala na po yung pong kalikasan ng iba't ibang mga demonyo na inhabit sa buhay ng bawat isa. Kaya nga kapag ka ipinanganak ka na, ay depende kung ano yung nandun sa kinamulatan mong pamilya. Ito yung tinatawag na family line curse. Or ito yung pinapalakas ng mga illegitimate and legitimate curse. So ibig pong sabihin ganun po, kumikilos ang demonyo, na ang kanya pong patuloy na pinaiiral sa buhay ng tao, na sa patuloy na pag-aaral, pagdadalo sa mga religious and traditional church, yung sumpa ay hindi po ito napuputol. Napuputol lamang kapag ka nakapasok ka na in the presence of the risen Christ through the power of His grace. Kaya po mga minamahal na mga kapatid, napakahalaga na maunawaan po natin ito. Hindi po ito mahirap. Mas mahirap nga yung pupunta ka sa Bible School para unawain at pag-aralan ng lahat. Makikita ninyo yung mga nagpapayag, yung mga nagpipreach. Isang buwan pa lamang nakahanda na yung kanilang paipipreach sa linggo, 1 month before. Yung mga iba, isang taon pa lang, ay alam na nila kung anong ipipreach nila. So, ibig sabihin, yun yung pinag-aaralan nila. When in fact, once you are in God, hindi mo na kailangan paghirapan because nandyan na the indwelling presence of the Holy Ghost into your life. Na yun sinabi ng Panginoon, He will teach you all things and put to remembrance everything that I have spoken unto you, and He will guide you into all truth. So, hindi po malilihis. Pero kung ikaw, sa pagitan ng iyong pag-aaral, malilihis ka dahil pinapahayag mo si Kristo kalakip ng provision of the flesh, na ito ay lilin lang sa maraming mga tao. Kaya kung pagtutuwid ang ipapahayag at ituturo, maraming tao na ayaw pakinggan. Pero kung mga pagpapala na mga material na bagay, ang dami pong nagbubunyi because they are just after their provision of the flesh, the earthly life, nor their belly. Kaya marami pong mapapahamak. Gaya ng sinabi ng Panginoon, na maluwag ang daan tungo sa kabahamakan. 2 daan ito na dapat na kailangan malaman ng tao kung saan sila tatahak. Pero mas marami ang sumasama sa maluwag na daan. Pero ang hangganan nito ay kapahamakan, impyerno. Ang sabi ng Panginoon, mayroong isang daan, a narrow road. Napakasikip na daan.
iilan lang ang makakakita. Pero ang katapusan nito ay buhay na walang hanggan. So nasa sa atin ang pag-ahad. Nasa sa atin ang desisyon kung alin ang tatahakin natin. Pero tandaan po ninyo, kailangan po yung pagiging history o kasaysayan ng Diyos sa buhay mo ay dapat it will turn into a reality. Maging realidad. Kaya nga sabi ng Panginoon, kung hindi ninyo malampasan ang mga katwiran ng mga Paraseyo, pare-parehas kayong di makakapasok sa kaharian ng Diyos. Bakit? Dahil yung katwiran ng mga Paraseyo ay nakuha lang nila from the righteousness of the law. Pero the righteousness of the law, kung ito ay tama, sabi ni Pablo, kung dito natin nakukuha yung katwiran, wala nang saysay ang kamatayan ng Panginoong Hesus. Yun yung sabi niya. Kaya nga makikita ninyo, yung mga nag-aral ng Bible School, itinuturo about the law. Hanggang ngayon, inaangkin lahat ng mga pangako ng Diyos. At inililipat yung kaalaman nila sa mga tao. Maraming naniniwala at inaakala nila na kapag namatay sila sa langit sila pupunta. Kaya nga kapag kamay nag-birthday na kamag-anak nila, na nandyan, namatay na, sasabihin, Happy birthday Mama in heaven. Happy birthday Papa in heaven. Happy birthday brother in heaven. Pero, bakit nila nasasabi? Dahil yun po yung katuruan ng kasaysayan ng Diyos na nanggaling sa matatalinong mga tao. Walang binago na buhay ng tao. Bagkus, lalo lang silang sadlak sa masamang buhay. Dahil yung pagpunta ng Panginoong Hesus dito ay upang dalhin na niya sa tamang kaganapan ang mga bagay na nasusulat. Kaya po mga minamahal na mga kapatid, alam natin, kahit na isipin natin, ang banal na kasulatan ay hindi po ito salita directly from God, kundi ito po ay scripture. Ito yung nagbibigay ng mga instruction at mga information concerning the reality from God. Pero ito ay nasusulat upang makita natin at matagpuan the risen Christ at upang dalhin ang lahat ng mga nabalaman mo at nabasa mo sa banal na kasulatan into a fulfillment. Na ito'y kailangan pong magkaroon na po ng kaganapan at katuparan sa buhay. Kaya po, mga minamahal na mga kapatid, naghihintay po ang Panginoong Hesus. Nandyan lamang po sa ating mga tabi. Isuko mo ang iyong sarili at sabihin sa Panginoon, eto na ako. Handa ko nang iwanan ang kahalagahan ng mundong pinanggalingan ko. Gaya ng sinabi ko, marami kasing natatakot na kung ikaw ay nasa Panginoon ay iwanan mo na lahat. Hindi po. Kundi madadivert ang iyong pagpapahalaga into your life in Christ rather than into your life in this world. Madadivert. Mababago. Kung ano yung ginagawa mo, gawin mo. Pero kailangan mailipat yung pagpapahalaga mo. Yung sa buhay, doon kay Kristo, in order na ito na yung magiging buhay mo. At yung mga pangyayari sa mga nakaraan ay kasaysayan na lamang. Kaya nga, 2 Corinthians 5:17, ang sabi ni Pablo, therefore, if any man is in Christ, hindi niya sinabi is with Christ,
is in Christ. Ibig sabihin, settled. That you are now living in the life of Christ. Therefore, if any man is in Christ, he is a new creature. All things has passed away. All things has passed away. New things have come. So, dito na po yung katuparan. So, hindi lamang maalis yung mga vices mo, kundi lahat ng iyong pagpapahalaga ay ma-transfer po kay Kristo. At maalis na yung kahalagahan ng physical na buhay. Kaya nga po yung mga signs itong end time ay hindi po para sa iyo bilang tunay na Kristiyano, kundi para po those who are perished. Mga taong wala kay Kristo, dahil sa kanila, binibigyan ng pagkakataon na magbago ang kanilang desisyon sa buhay. Pero sa atin po, ang pinakahihintay natin dito ay yung kaganapan na. Dahil gusto na natin gusto na tayong makapag-abroad doon sa napakagandang syudad. Kung gaano mo hinahangad na makapag-abroad sa Amerika, hinahangad na makapag-abroad sa Canada, hinahangad na makapag-abroad sa New Zealand o sa ampamang parte ng daigdig na ito, na kapag ka nakapag-abroad ka, andun na yung iyong katuwaan, andun na yung iyong pagmamalaki, higit na dapat mong pagnasahan na makapag-abroad ka sa napakagandang syudad that God has prepared for them na lumikas sa daigdig na ito at lumipat sa ating Panginoong Hesus. Yun lamang po mga minamahal na mga kapatid. At I pray na lahat tayo ay magtagumpay hanggang wakas. That through all these realities, sana ito ay makita natin at makamtan natin ang tunay na landas na ating tatahakin upang darating man na ang mundong ito ay magkaroon ng kaguluhan. Dahil matatapos ang daigdig na ito sa digmaan. Kaya may day of Armageddon, kahit na ano pa man mangyari, ang mahalaga ay nakasecure ka in the kingdom of Jesus Christ. Nailipat mo, nakaligtas ka na mula sa kapangyarihan ng kadiliman at inilagay mo ang buhay mo sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. Kaya po mga minamahal na kapatid, that Jesus Christ ay bumaba po rito to invade Satan's kingdom and rescue all mankind to Himself. Ngunit kailangan malaunawaan po natin na from carnal life, we must be transformed to spiritual life through the power of His grace. Magandang araw po sa inyo lahat. Father, we thank you for this day that you have given to us. Na ito, Diyos, ay patuloy na umaalingaw lahat ng katotohanan na kailangan po naming malaman. Paulit-ulit na ito, Diyos, ay nahahayag upang bawat isa ay andun na magising ang lahat, Panginoon Lord God Almighty, na kailangan po mailakip ang lahat sa tunay na pag-ibig mo. Pag-ibig, Panginoon, na hindi ito kailanman na mararanasan sa daigdig na ito, Panginoon Lord God Almighty. Makamtan man ang lahat, ang mga bagay sa daigdig na ito, kung wala ang iyong pag-ibig, wala na pong saysay ang buhay na ito ay kanilang ipinaglalaban. Salamat, O God Almighty, at dalangin ko po na patuloy na buksan ang kalangitan, Panginoon, para sa lahat. And I pray that they will be able, Lord God Almighty, to surrender all their life into your holy presence, Lord Jesus. And I pray that you may be able to inhabit your praises unto us and make us, Lord, as one, as your habitation, O God, now and forever. Father, we thank you. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen.